ang paghaharap ng dalawang pinakamalakas. Yan ang temang madalas na nakikita natin sa mundo ng Jujutsu Kaisen. At ngayon na lumabas na ang full chapter 9 ng JJK modulo, ay sa wakas mawiwitness na natin ang Gojo vs Sukuna sa mundo ni Cross at Maru. Matutunghayan natin ang mga sikretong nakatago sa kanilang mundo at ang tunay na nangyari kina Cross at Maru na bumago sa kanilang buhay. Yan at marami pang matitinding eksena at revelasyon ng ating matutunghayan sa chapter na ito. Kinamay, this is Mr. Mika, na tuloy natin patagalin pa. Let's go! そろそろだな。 Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Duraval Bobidi Mechica Part 2. At nagsimula ang chapter sa isang eksplanasyon patungkol sa third eye ng mga Simurians. Ayon dito na ang third eye daw ng mga Simurians in general ay ang source daw ng kanilang tinatawag na Loroluka. Ang Loroluka, mga kaibigan, ay parang equivalent ng curse energy sa mundo ng mga tao. Kaya ang third eye raw ay ang pinakamahalagang organ sa kahit na anumang tribo ng Simuria. At tanging ang mga Lumerians lang daw ang may mga luhang tumutulo sa third eye nito sa tuwing namamatay ang isang kalian o ang being na wino-worship nila. Ayon pa rito na ang ibang race o tribe naman daw ng Simuria ay tumutulo lang daw ang kanilang mga luha sa third eye nila the moment na ipinanganak sila o sa moment na patay na sila. At ang luha raw na napuproduce sa third eye ay mula raw sa isang delikadong proseso na nagbibigay daw ng matinding pagod sa utak sa isang individual na nagkukos pa nga raw ng kamatayan. Matapos ng paliwanag na yan sa mga third eye ng Simurians, ay dito naman sa present na kung saan ay nagtipon sila sa isang area, ay sabi nila rito na ang anak raw na babae ng isang chieftain mula sa mga Discantans ay pinatay raw at kinain ng isang kalian. Kaya sabi naman ni Dora na kung ganon, sabi naman ni Cross na ano na raw ngayon. Paliwanag naman itong matanda na kinakabahan na ang mga kalian daw na nakatira raw sa teritoryo noon ng mga Discantans ay matagal na raw noong naubos, ilang taon nang nakalilipas. At ang isang kalian ay hindi naman daw basta-basta na umaatake unless na lang kung napoprovoke daw ito. Kaya dahil daw sa ginawang pagpatay ng isang kalian sa anak ng Discantan chieftain, ay nagdedemand na raw ngayon ng Discante na kukunin raw nila ang 90% daw ng kanilang teritoryo o ang teritoryo ng mga Lumerians, mga kaibigan, pati na ang kanal, bilang kabayaran daw sa ginawa ng kalian. Na kung tatanggi raw sila ay hindi raw talaga magdadalawang isip ang Discante na magdeklara raw ng gyera sa kanila. Nagalit naman dito si Oski na sabing, ha? Napakadaya naman yan. Hindi tayo tatanggap sa ganyang kondisyon. Sagot naman ng matanda na pero ang isang duelo ay naisagawa na raw ng mga sugo ng Discante. Na iba raw kasi ang pamamaraan ng Discante kasi di raw kinukuha ng mga Discantans ang kanilang goal o pakay sa paraan ng isang gyera, kundi kinukuha raw muna nila ang kanilang goal bago sila magsagawa ng isang gyera. At ang Simuria ay kilala pa naman daw sa pagbibigay ng politikal na kapangyarihan sa mga individual na may pambihirang lakas. At pagdating raw sa kanilang mga Lumerians ay bagamat hindi naman daw sila matatawag na mahina talaga, pero mas malakas pa rin daw sa kanila ang mga Discantans. Kaya ngayon may mangyayari raw talagang duelo sa pagitan ng dalawang champions sa dalawang tribo, na ang pinakamalakas sa Lumeria ay ilalaban daw sa pinakamalakas sa Discante. Ayon pa rito, ayon daw sa rule na kung mananalo ka sa duelo ay pwede mo rong gawin ang isang bagay gaya ng pagdeklara ng gyera sa kabilang tribo hanggang sa makuha mo ang iyong goal. Pero kung matatalo ka naman ay dapat mo rong sundin talaga ang demand at kagustuhan ng kabilang tribo na tumalo sa iyo. Nang sa ganun ay matapos na raw kagad ang conflict nang walang anumang karagdagang gulo na mai-involve. Ngumiti naman si Oski na sabing isang duelo pala, ha? Sa katunayan nga niyan ay mas mabuti pa na may duelo nga, di ba Dora? Nagtaka naman si Maru at Cross sa kung bakit tinanong ni Oski si Dora. Kaya paliwanag naman ng mga kaibigan ni Oski na oo nga pala no, di nyo alam ang tungkol dito. Nangyari kasi ito nung kakasilang nyo pa lang. May duelo raw kasing nangyari noon bago raw sila napalayas sa village na kanilang tinitirhan noon. At ang nanalo raw sa duelo noon ay si Dora. Hindi naman nagsalita si Dora nang nasabi yan ng mga kaibigan ni Oski. Nasabi naman ni Maru na totoo ba yan? Alam ko naman na malakas ka, pero sabi naman itong isa na ang duelo pa raw na yon ay sinalihan pa nga raw ng chieftain mula sa Discante. At bukod pa riyan ay dinaya raw ang duelo na yon na papabor daw talaga ang duelo sa Discante. Pero sa kabila raw ng lahat ng yon ay si Dora pa rin daw ang nanalo. Kaya si Dora raw talaga ang pinakamalakas sa buong Simuria. Hindi siya sabi naman nila na makakayanan raw talaga nila ang problemang to dahil nandito sa kanila si Dora. Nagsalita naman si Dora na sabing tumahimik kayo. Marami rong mandirigma ang hindi raw nakadalo sa duelong yun na nangyari noon. At saka na nagsasalita pa si Dora, sabi naman ng narration ni Cross na dapat sa time daw na ito ay na-realize na raw nila sa kung bakit di raw sinabi sa kanila ni Dora ang tungkol sa bagay na ito. Kaya tanong naman ni Cross sa matanda na so hindi kami pwedeng tumanggi sa duelong ito? Sagot naman ng matanda na hindi. Kasi di raw talaga nagpapakita ng awa ang mga Discantans kung ang kanilang kalaban ay tatanggi raw sa kanilang duelo. Kasi ito raw ang pinaka-purpose ng isang mandirigma
digma. Kaya ang pagtanggi raw wala raw talaga sa kanilang choices. Nag-alala naman dito si Cross na sabing so ang pagtanggi ay nangangahulugan lang na pagkatalo. Na ayon pa sa narration ni Cross na kahit na matalo pa raw sila ay hindi rin daw sila makakaganti. Pero kung wala naman din daw silang gagawin ngayon, paniguradong magiging katapusan na rin daw nila ito. Kaya sabi naman dito ni Dora na tatanggapin na lang daw niya ang duelo. Pero bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang platform o app na kung saan ay pwede kayong manood ng anime mga kaibigan at hindi lang anime pati na TV shows at movies, ang lahat ng yan ay available dito sa Ucine. Kaya kung interesado ka ay napakadali lang nitong i-download. I-click nyo lang ang link dyan sa pinned comment at pindutin nyo lang itong Ucine na nasa gitna at once na pindot nyo na ay pwede nyo nang ma-download ang app. Ganyan lang kasimple. Now let's get back to the video. Matapos yan ay sa araw ng duelo, dito sa loob ng arena, ay bakas sa mga mukha ni Oski ang kaba. Nasabi pa rito sa narration ni Cross na sa araw daw ng duelo, nang nakita raw nila ang individual na lalaban kay Dora, ay dito raw na-realize ng lahat na mandirigma mula sa Lumiria ang mapait raw na katotohanan. Na nang nakita na rin ni na Cross mga kaibigan ang magiging kalaban ni Dora mula sa diskante, ay dito na siya nakaramdam ng matinding emosyon na ayon pa sa kanya na sumakit daw talaga ang puso niya. Ang kanyang mga kamay at paa ay namanhid at ang kanyang isipan ay parabang in-overtake daw ng ibang sensation. Kaya hindi raw talaga niya makakalimutan ng ganitong pakiramdam na ang ganitong kilabot. Na matapos niyan ay dito na ipinakita si Dabora mga kaibigan na may di mapagkakailang napakalakas o intimidating na aura. Kung kaya tumahimik ang atmosphere sa parte ng mga Lumirians na nasa arena. Kaya may di na natiis pa ni Cross ang kanyang sarili at sinabihan na si Dora na hindi maaari Dora. Pakiusap, tumakbo ka na lang at umalis na lang dito. Mamamatay ka lang dyan. Pakiusap. Kasi wala namang daw magsisisi kay Dora kung aalis ito ngayon. Kasi ang lahat ng Lumiria ay may malaking utang na loob daw kay Dora at nagpapasalamat raw silang lahat kay Dora. Yan ang bagay na di raw talaga magbabago. Kaya tinapos ni Cross ang kanyang salita na sabing pakiusap, huwag ka nang tumuloy. Subalit ngumiti lang si Dora sa kanya at sinabi ang pangalan ni Cross. Matapos yun ay lumapit naman si Dora kay Dabora na sabing, oy Dabora, mukhang matagal na ano. Kumusta ng kapatid mong babae? Di naman sumagot si Dabora na may malungkot na mukha at di makatingin sa kanyang mga mata. Kaya sabi naman ni Dora kay Dabora na huwag mong sabihing hinostage nila ang kapatid mo. Kaya sagot naman ni Dabora na ano na ang gagawin ko ngayon? Inutusan nila ako na patayin ka. So apparently mukhang hinostage pala ang kapatid ni Dabora para humarap siya rito kay Dora. Kaya sabi naman ni Dora na huwag kang mag-alala Dabora. Kung ano man raw ang mangyayari dito ay hindi na raw ito nagmamatter pa. Pero may maliit lang daw siyang pabor na sasabihin ngayon kay Dabora. Kaya dito na nag-usap muna itong dalawa na seconds later ay sagot naman ni Dabora na oo, naiintindihan ko. So parang may sinabi si Dora sa kanya mga kaibigan. Ngumiti naman si Dora na sabing ayos. Pero bago muna tayo magsimula rito ay may sasabihin muna ako sa lahat ng nandirito. Marami kasi dito ang mga nasa ibang tribo rin. Kaya dito na nagsalita si Dora na sabing makinig kayong lahat sa akin. Kami sa mga Lumirians ay matagal nang nakakaintindi sa sitwasyon na para bang may isang pader raw na nakaharang sa kanilang lahat na hindi raw sila malapit sa isa't isa. At dahil dito sa katotohanan na ang mga Lumirians ay nagwo-worship daw sa mga kalian na sila lang ang nagko-consider sa mga to ng mga divine creatures. Pero ang nangyari raw conflict noon sa pagitan ng Lumiria at Diskante ay hindi naman daw dahil sa issue na nagwo-worship ang mga Lumirians sa mga Kalians. Sapagkat ang rason daw sa kung bakit pinaalis sila sa kanilang village noon ng mga Diskantans ay dahil daw sa minahan ng Muru. Na ang mga Muru ay isa rong uri ng special na bato na nag-i-store daw ng Lorocula o sa Earth mga kaibigan ay curse energy. Yan daw ang rason sa kung bakit in-invade daw sila noon ng Diskante. Kaya pala ay lumaban ang kanilang mga magulang noon kasi ang mga batong Muru mga kaibigan ay special at nagko-contain ng Lorocula. Na nang nasabi ito ni Dora ay nakatingin lang sa kanya ang hari ng Diskante na may napaka-intimidating din na appearance. Nasabi naman ng ilan sa mga nasa arena na oo nga no, tama raw si Dora na mas lumakas nga raw ang Diskante simula nung nasa possession raw ng mga to ang mga batong Muru. Kaya itong problema na to na nagsimula raw sa pagkamatay ng anak ng chieftain ay para bang isa lang daw sa mga rason ng Diskante. Pero may mga ilan din dito mga kaibigan sa arena ay gustong patahimikin itong si Dora kasi baka ano parang masabi nito o mabunyag na magre-resulta raw mano sa pagkagalit ng Diskante at papatayin sila. Subalit nagpatuloy pa rito si Dora na sabing hindi ako naparito para umiyak at magmakaawa sa inyo dahil sa ginawa niyo sa amin noon at hanggang ngayon. Kasi kahit na ang motibo raw ng lahat ng yon na ginawa ng Diskante sa kanila ay dahil sa pansariling kapakanan at kasakiman ay paniguradong ang ibang tribo ay hindi naman daw talaga makikialam sa problemang nangyayari sa kanila. Kasi ang ginagawa kasi ng Diskante ay ginawa nilang rason na ang kanilang ginawa sa mga Lumirians ay dahil sa relihiyon ng Lumiria o dahil sa paniniwala nila. Kaya ayon kay Dora na kung ang irarason daw nila ay dahil sa kanilang religion kaya ay nagsagawa sila ng gyera ay mananatili raw talaga ang ibang tribo na di i-involve ang kanilang sarili sa conflict nila at hindi
hindi sila tutulong o makikialam. Sa pag-aakalam baka ay nakikialam sila sa mga bagay na wala naman silang kaalaman. Kasi tungkol ito sa religion. Matapos yan ay habang nagsasalita si Dora ay may kita naman si Dabora na walang imik, malungkot at halatang napipilitan lang. Nasabi pa ni Dora na ang purpose daw ng relihiyon ay ang pag-guide daw sa kanilang buhay bilang mga Lemurians. Kaya hindi ro ito dapat na baluktutin at gawing rason para magsagawa ng isang gyera sa may ibang kultura. Na ang hinihingi lang naman daw nila ng mga Lemurians sa diskante ay hindi ang irespeto ang kanilang relihiyon, kundi ay ang irespeto ang kanilang paraan ng pamumuhay na bahagya lang naman daw na i-impluwensyahan ng kanilang relihiyon. Sabay tinapos na niya ang kanyang salita na sabing wala tayong pinagkaiba, parehas lang naman tayong lahat dito. Kaya pakiusap, tulungan nyo kami, isalba nyo ang Lemuria at tanggapin nyo kami bilang ang inyong kapitbahay. Matapos sasabihan ni Dora ay nagsalita naman ang hari na sabing, Dabora, simulan mo na. Minutes later ay may kita na ang mukha ni Cross mga kaibigan na labis ang galit, lungkot at takot na nararamdaman. Ganon din dito kay Oski pati na si Jabaloma na di na nakayanan ng kanyang nasaksihan mga kaibigan. Dahil dito ay ang kalmado sanang si Maru ay biglang naghanda na may galit na mukha sabay agad itong sumugod patungo kay Dabora. Subalit pinin down siya ni Cross at sinigawan na sabing sira ulo ka talaga. Ano bang ginagawa mo? Sinigawan naman ni Maru si Dabora na sabing ikaw, Dabora ang pangalan mo diba? Ba't di mo binigay ang lahat ng lakas mo? Di raw nito ginamit ang buong lakas nito na wala raw itong hiya. Natatawagin ba raw nito ang kanyang sarili na mandirigma kung hindi lang naman daw ito nag-all out? Na ininsulto raw nito si Dora sa ginagawa nito sapagkat may kita si Dora mga kaibigan na patay na at puno na ng dugo ang kanyang buong katawan. Humingi naman ng tawad si Dabora na may malungkot na mukha na nakatingin sa kanila na sabing patawad. Ayoko kasing saktan ng mukha niya. Bagay na nagpagulat kina Cross na matapos yan ay sa sumunod naman na eksena ay dito na ipinakita ang mga Lemurians na naglalakad patungo sa kung saan nila ililibing ngayon si Dora. Nasabi pa sa narration dito ni Cross na nalaman na lang daw nila na si Dora at Dabora ay magkaibigan daw pala noon. Na noon nung pareho pa silang mandirigma ay tinutulungan daw nila ang isa't isa. Magkasabay raw silang lumakas at tanging si Dora lang daw ang may alam at nakakaintindi sa kakayahan o sa tunay na kakayahan ni Dabora. Na si Dabora ay ang tipo raw ng isang individual na di raw gustong ipakita o ipagmayabang ang kapangyarihan na meron ito. So bago pa pala napalayas noon ng mga Lemurians sa kanilang dating tirahan, malapit na palang magkaibigan noon si Dabora at Dora na para bang si Gojo at Geto mga kaibigan. Pero ang ending nitong dalawa ay nakakalungkot din na silang dalawa na ikinonsidera sanang pinakamalakas sa Simuria ng mga mandirigma at magkaibigan sana, sa huli ay nagpatayan lang. At gaya sa Sukuna vs Gojo mga kaibigan, ay ang pagkatalo ni Dora sa kamay ni Dabora ay in-off-screen din. Matapos niya ay pinakita ang bangkay ni Dora na puno ng bulaklak. Ang mukha rin nito ay walang bakas ng kahit na anumang sugat mula sa pagkipaglaban nito kay Dabora. At may tumutulo namang luha sa third eye nito, which is ang nangyayari talaga sa mga Simurians kapag ka namatay ito. Matapos niya ay pinakita naman ang isang flashback na kung saan ay naghuhukay pa noon si Maru sa Canal Project mga kaibigan. At napag-usapan nila rito ang salitang laging bukang bibig ni Dora na ang salitang kapitbahay. Kaya tinanong ni Cross si Dora sa kung ano ba raw talagang ibig sabihin nitong kapitbahay na salita. Sabi naman ni Maru na sila mga malapit sa'yo. Kaya sabi naman ni Cross na tumahimik ka nga, walang nagtatanong sa'yo. In which ay sagot naman dito ni Dora na sila raw ang mga kaibigan at kasamahan mo na nakakaintindi sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Kaya dito naman sa present ay sa isipan naman ni Cross, habang binubuhat nila ang kabaong ni Dora ay naalala niya ang sinabi noon ni Dora sa arena na nakiusap talaga ito sa kanila na tanggapin ang mga Lemurians bilang kapitbahay nila. Nasabi naman dito sa isipan ni Cross na imposible yan Dora. Ikaw mismo ang pinapahalagahan namin. Ikaw lang ang pinakamahalagang Lemurian sa amin at wala nang iba pa. Pero ang ending mga kaibigan ay pinatay pa rin si Dora. Kasi kung kapitbahay pa ang turing ng ibang mga tribo o diskante sa kanilang mga Lemurian ay di nila papatayin si Dora kasi si Dora ang kanilang pinapahalagahan talaga. So nakakalungkot lang na kahit na napilitan sila noon na umalis sa kanilang old village despite sa pagkapanalo pala ni Dora sa previous duel, nang sa ganun ay wala nang gulo pa na mangyayari sa hinaharap na despite nga sa paggawa ni Dora ng kanal upang may common ground sila sa diskante, na despite sa kagustuhan ni Dora na mag-coexist sila kasi parehas lang naman silang lahat, iba pa rin ang tingin ng diskante sa kanila at ng ibang tribo. Nandiyan pa rin ang diskriminasyon na para bang ang lahat ng ginawa ni Dora ay napunta lang sa wala. Kaya nang nailibing na nila si Dora at habang nagtitipon sila rito ay sabi naman ni Cross na ano na raw ang kanilang gagawin, na ang lugar na ito ay magiging teritoryo na raw ng diskante bukas. Sagot naman ni Oski na kailangan nating umalis at pumunta sa ibang lugar kahit na ang mga babae at mga bata lang ang kanilang issue siguro para makaalis. Sagot naman ni Cross na ano ba ang magagawa natin sa natitirang lupa na meron tayo natitirhan natin, na ang mga sakit at tagutom ay mangyayari na naman daw. Wala na raw silang sapat
sapat pa na supply na tubig di gaya sa lugar na ito. Kaya sagot pa ni Oski na mas pipiliin na raw niyang mamatay kaysa sa dahan-dahang mamatay dahil sa pangyayaring to ngayon. Nanais niya raw talagang tanggalin ang mga sungay mula sa mapapangit na mukha ng mga Discantans at isaksak raw ang mga sungay nito sa mga puwet nila mismo. Nasabi naman itong isa na yan daw ang pamamaraan ng isang mandirigma na mas pipiliin na lang daw nilang mamatay habang lumalaban. Sabi naman ni Jabaloma na ang obligasyon daw ng mga mandirigma ay hindi ang mamatay na may karangalan kundi ay ang protektahan raw ang babae at mga bata. Sabi naman ni Maru na nagwa-wonder daw siya ngayon sa kung ang ibang tribo ba raw na presente noon sa speech ni Dora ay tutulong ba raw sa kanila. Sagot man itong isa na bukas na raw ang last day bago raw iti-take over ng Discante ang lugar na ito. Kaya mas sabi niya na wala raw talagang resultang speech na yon na ginawa ni Dora at wala raw tutulong sa kanila. Nasabi naman sa narration dito ni Cross na ang takot at poot daw na dulot ng pagnanais ng isang nilalang na ikaw ay mamatay. Na habang nagsasalita si Cross sa narration na yan, ay may kumuha naman sa atensyon ni Maru nang biglang may nagsalita na sabing, "Hoy, ano bang ginagawa mo rito, Dabora?" Sapagkat may kita si Dabora na nasa likod nila at kasama niya rito ang isang misteryosong individual na I assume na ito ang kanyang kapatid na hinostage noon na na-mention ni Dora mga kaibigan habang nakipaglaban itong si Dabora kay Dora. Na it seems na magkasabay sila ngayong umalis at nagpunta rito kina Cross. Nagsalita naman si Dabora na sabing may iniwan si Dora sa inyo. Matapos niyan ay pinuntahan naman nila itong isang lugar na puno ng mga nakaimbak na bato. Nagpunta sila rito dahil sa sinabi ni Dabora na may iniwan daw si Dora sa kanila. Kaya nagulat naman si Cross dito na sabing ito ay mga muro, mga espesyal na bato na nabanggit noon ni Dora mga kaibigan. Kaya dito na naalala ni Cross ang sinabi noon ni Dora sa kanila nung naghuhukay pa lamang sila ng kanal. Nasabi nito na wag daw hawakan ng mga bato sa area na yon. Kaya nang nilapitan nila ang mga bato, ay sabi naman ni Cross na kinolekta ba raw ni Dora ang lahat ng to habang naghuhukay sila noon ng kanal. Tanong pa nitong isa na bakit wala raw sinabihan ni Dora patungkol sa mga batong ito. Sagot naman ni Oski na bakay ayaw lang daw talaga ni Dorang malaman ng mga Discantans ang tungkol sa bagay na ito. Kasi tignan mo raw ang dami ng mga batong naipon ni Dora. Sabi naman nitong isa na tama ka. Ang area raw roon na malapit sa kanal ay teritoryo raw ng mga Kalian. Kaya ang mga Discantan research team ay di raw talaga nakapunta sa area na yon at sa area na ito. Sabi naman ni Jabaloma na bakay pinaplano raw sana noon ni Dora na ibahin at mapaunlad ang Lumiria gamit ang mga batong ito. Sabi naman dito ni Oski na mahanap daw talaga ng mga Discantans ang mga batong ito kung aalis sila at iiwan nila ang lugar na ito. Sabi pa niya na ang lahat ba ng ginawa ni Dora o ang ginawa raw nilang lahat ay nauwi lang ba raw sa wala. Matapos niyan ay may kita naman na hinawakan na ng namamanghang si Maru ang bato. Sabay naalala nito ang sinabi sa kanila noon ni Dora habang naghukay sila na sabing, "Gusto niyo bang malaman sa kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to?" Sagot naman ni Maru na alam naman daw nila sa kung bakit ginagawa raw ni Dora ang lahat ng to. Pero ang gusto rin nilang malaman ay sa kung saan ba raw galing ang kagustuhan at willpower nito na gawin ang lahat ng to. Sagot naman ni Dora na ang bawat village, pook o syudad ay gawa raw mula sa isang individual na nangarap lang daw noon. Nagawa raw mula sa ideals ng isang individual sa unang panahon. At kahit na balang araw patay na raw siya, ay itong kanal ay magpapatuloy pa rin daw at matitira pa rin daw ito dito. At pagkatapos ay may iba na naman daw darating at gagawin daw mas magandang lugar itong Lumiria. Na diba napakaangas at napakaganda raw kung magiging parte ka sa istorya ng pag-unlad o magiging parte ka ng history. Tanong pa rito ni Dora sa kanila na di nyo nakuha ang punto ko, no? Sagot naman ni Maru na hindi, ang ganda nga eh. Sagot naman ni Cross na oo. Sabay pangiting sabi niya rito na ang ganda talaga. Matapos yan ibalik dito sa present, ay habang nakahawak si Maru sa mga bato, ay dito na nagsimulang lumabas mula sa bato ang isang klase ng enerhiya na ngayon bumabalot sa katawan ni Maru na sabing hindi raw nasayang ang lahat ng ginawa ni Dora, na itong mga batong to ay gaya raw ng kanal. Ito raw ay ang daanan na ginawa ni Dora para sa kinabukasan ng Lumiria. Kaya dito na inabot ni Maru ang kanyang kamay kay Cross at hinawakan naman ni Cross ang kamay nito. At nagsimulang mas lumakas ang enerhiya, kaya nagulat naman si Oski na sabing ano? Ang Luruluka o curse energy raw ni Maru at Cross. Maya-maya pa nagsimula ng lumutang ang mga bato at nagpaikot-ikot ito. Nasabi naman sa isipan ni Jabaloma na ano ito? Hindi ba ito mga muro? Na nagdadalawang isip siya ngayon kung mga muro pa ba ang mga bato na ito o ibang klase kasi mas pure pa raw ang enerhiya na lumalabas sa mga batong ito. Matapos yun ay nagsalita naman si Maru na kayong lahat, di ba mas maganda kung hahanap tayo ng isang mapayapang lugar na pwede nating tirhan? Sagot naman ni Oski na wala raw ganyan lugar para sa kanila. Tugon naman ni Maru na meron isang planeta na kung saan ang mga kagaya natin ay nakatira rin doon. Sigurado ako na may kita at mahanap natin ang lugar na yon kapag nakaalis na tayo sa Simuya. Nagulat naman si Oski na sabing aalis sa Simuya? Planeta? Maya-maya pinagsalita naman si Dabora na sasama raw siya sa kanila kasi gumawa raw siya ng pangako kay Dora na poprotektahan raw niya ang mga Lumirians. So maaaring sa mundo ni Cross mga kaibigan o dito sa Simuya ay parang may binding vow din na kung ganun ay di talaga susuway si Dabora sa kanyang pangako na poprotektahan niya ang mga
mga Lumerians. Also, malapit din na magkaibigan noon sina Dabora at Dora. At may kita naman natin kay Dabora na parang tumakas ang ito mula sa mga Discantans kasama ang kapatid nito, assuming na ito nga ang kanyang kapatid na kanyang kasama ngayon. Kaya may masabi natin na sincere talaga ang pagkakasabi rito ni Dabora. Kaya may matapos niyan ay sumigaw naman si Maro na ayos. Tara, pumunta na tayo sa ibang parte ng mundo, sa itaas, at hanapin natin ang ating magiging kapitbahay. Maya-maya pa habang nagsasalita si Maro ay it appears na parang ang mga bato ay nabuo o na-form bilang ang kanilang mothership, mga kaibigan. Na it appears na ang mothership ay gawa pala sa mga batong ito. So ito pala ang nangyari sa kanila bago sila nakarating sa Earth. Kaya pala ay may trust issues na si Cross kasi may trauma na pala sila. Ngunit ang tanong ay ano kaya ang nangyari sa kanila pagkatapos nito, na bakit pagdating nila sa Earth ay imbis na matuwa sila, para bang iba rin ang galit ni Cross sa mga tao, na ano kaya ang nangyari sa kanilang pagdating sa Earth, mga kaibigan, na nagpagalit ng gusto kay Cross. While ang matinding revelasyon na yan ay matutunghayan natin sa susunod na chapter, kasi dito mo natin tatapusin ang ating video sa last panel na ito. Kaya may kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.